Magkahalong maghahalikan ang dalawa, ngunit naalala ng babae na may kailangan pa siyang gawin. Kaya't naghanap siya ng dahilan para magpalit ng damit. Ang damit ko kasi, mahirap tanggalin. Ganun ba? Pagod na ako buong araw. Maliligo ako. Sige, akala ng babae ay nauunawaan siya ng asawa. Hindi niya inaasahan na may mga lihim din siya. Buti na lang at hindi natagpuan ang baril. Ngunit nang ilagay niya ang baril, may narinig na ingay mula sa banyo. Lucy, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nahihirapan silang magtago ng mga lihim sa isa't isa. Sa wakas, nakatulog din sila ng mahimbing. Pero habang sila'y natutulog, hindi sinasadyang inilagay ni Lucy ang kanyang kamay sa katawan ni Zuo. Buti na lang at napansin ni Lucy na asawa niya ito. Kaya hindi niya ito pinatay. Tinutukoy pala si Lucy bilang isang babaeng mamamatay tao ng dasiya. Magaling siya sa martial arts. At hindi siya kailanman natalo. Gayunpaman, nang isagawa niya ang misyon na ito, isang misteryosong tao ang naunang kumilos. At ang taong iyon ay si Zuo. Ang kanilang mga misyon ay may kinalaman sa isang tao. Ngunit hindi sisuko si Lucy. Gusto niyang parusahan ang kalaban. Hindi ko inasahan. Ang nangungunang mamamatay tao ay mahina rin pala. Ikaw ba si Zuo? Tatandaan ko ang mukha mo. Ang tadhana nga naman. Isinaayos ng pamilya ni Lucy ang isang blind date para sa kanya. At ang makakadate niya ay si Zuo. Hindi nila alam ang totoong mga pagkatao ng isa't isa. Umiibig na si Lucy sa lalaking nasa harapan niya. Ganon din si Zuo, nagkagusto siya sa kanya sa unang tingin. Nalaman na si Zuo ay muling isinilang mula sa nakaraang buhay. Mayroon siyang napakagandang kasintahan, ngunit namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Upang hanapin ang kanyang minamahal, naghirap siyang maghanap ng libu-libong taon. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang iniintindi. Nangako siyang mamahalin siya magpakailanman. Ngunit natatakot si Zuo na mabuko ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya na siya ay isang mayamang binata. Hindi alam ni Zuo na ang babaeng nasa harapan niya. Itinatago rin niya ang kanyang tunay na pagkatao. At ganoon na nga, pareho silang nagsimula ng kanilang buhay may asawa. Sa araw ng kasal, para maging mabuting asawa, ang babae, sarili niyang tinahi ang damit pang kasal para sa kanyang asawa. At pinasugo niya ito mula pa ng umaga. Ngunit hindi niya inaasahan. Nasisirain ng katulong ang magandang pangyayari. Sabi ko sa iyo dalhin mo ang damit. Ano ba tong dala mo? Hindi ko rin alam. Yung kaong kahoy na yon. Nang ahas siyang trader rin ako. Sige, susundin ko ang sinabi niya. Nako. Dumating na ang liham ng chairman. Si Lucy. Dinalhan ako ng kaibigan ko ng damit pang kasal. Ibigay mo sa kanila ang imbitasyon sa kasal. Sige, umalis ka na at magtrabaho ka na. Bakit dalawang wedding gown ang dala mo? Zuo, huwag mo nang buksan. Ginang. Buti na lang hindi pa niya binuksan. Hindi iyon ang kahon. Lucy, ano ang laman yan? Hindi ba ako pwedeng tumingin? Nasa loob ang mga underwear ko. Nagkamali si Yoyo sa pagbigay. Nahihiya siya. Kung wala nang iba, magpapalam na akong mauna. Palam, sige, magkita tayo bukas. Pero andan ang liham ko. Ang ganda ng imbitasyon, Ginang. Medyo malamig na ngayon. Bakit ka nakamahinang damit? Ang init naman ng araw ngayon. Bakit mo nararamdamang malamig, Ginang? Ito ang imbitasyon. Hindi ko pa natatapos isulat. Ipakita ko sa iyo mamaya. Ano to? May ipis. Mahal ko. Natatakot ako, walang anuman. Namatay na yung ipis, tinapakan mo na. Totoo ba?
Panahon na para umalis. Narinig ko ikakasal ka na. Isang ordinaryong babae lang siya, kaya hindi ko naisumbong. Sige na, Zuo. Nandito ako ngayon, hindi para sirain ang iyong magandang plano. Nais ko lamang ipaalala sa iyo. Dapat mong malaman ang iyong kalagayan. Mayroon kang malaking responsibilidad. Dapat mong maunawaan iyon. Ang batang babae na iyon ay magdudulot ng panganib sa iyo. Iniisip ko na. Hindi mo kailangang pansinin ang sinasabi niya. Tingnan mo ang mga nobelang ito. Ang mga tauhan sa mga kwentong ito. Hindi nila sinasaktan ng isa't isa. Pero sa huli, pinapatay pa rin nila ang isa't isa. Kahit ano pa ang sabihin niya. Wala rin itong epekto sa buhay mo. Talaga. Pagkatapos ng kasal, kapag nalaman ang iyong tunay na pagkakakilanlan, ikaw at ang iyong pamilya, lahat kayo ay mapapahamak. Medyo kakaiba siya ngayon. May problema ba siya? Paalis na ako. Bakit ka naghihintay sa akin? Bakit hindi ka na umuwi? Alam ko na darating ka, kaya't naghintay ako dito. Alam ko na, kahit maaga o huli, darating ka rin. Lucy. Tungkol sa kasal. Kailangan mo pa bang mag-isip muli? Zuo, sabihin ko sa'yo, ang kasal na ito, tiis na tiyak na gaganapin natin. Lucy, kahit ano pa man ang mangyari sa'yo, tiyak na poprotektahan kita. Anong nangyari? Dumating na ang order ko. Dumating na ba? Ang trabaho ng mga mamamatay tao tulad natin, mahirap talaga. Kahit kasal ka na, kailangan mo pang magtrabaho. Bakit? Liham mula sa Pangulo. Mahalagang sitwasyon. Kailangan mong umalis agad. Kung hindi ako makakauwi sa oras, pakisamahan mo naman ako sa isang bagay. Pakasal ka na lang sa kanya para sa akin. Pakisabi na rin ang paumanhin ko sa kanya. Bakit hindi pa sila bumabalik? Matagal na sigurong naghihintay si Lucy. Hindi na ako tatanggap pa ng misyon sa susunod. Zuo, hintayin mo ako. Malapit na ako. Nasaan si Zuo? Bakit hindi pa niya ako sinundo? Hindi maganda ito. Dumating na ang magandang pagkakataon. Lucy. Ang Diyos ang magpapatotoo para sa atin. Gusto kong sabihin sa iyo na kahit na may sakit o malusog, palagi kitang poprotektahan. Papasalan mo ba ako? Papasalan kita. Ngayon, sobrang saya ko.
Hindi ko inasahan na ang kasal ay nakaka-stress. Saan galing ang alak na ito? Hinahanda ni Xinyi. Sabi niya sa kanilang bayan. Sa gabi ng kasal, lahat ng tao ay umiinom ng alak na ito. May magandang kahulugan ito. Ganun ba? Magaling kang uminom ng alak. Uminom ako ng alak na ito. Nahihilo na ako. Hindi pwede. Ang baril sa bewang ay hindi pa naiibalik. Patay na. Ang nakatagong armas sa katawan ay hindi pa rin naalis. Teka lang, bakit? Ang damit kong ito ay napakahirap habarin. Unang beses kong ikakasal. Wala rin akong karanasan. Pumunta ako at magbibihis muna. Sige, marami tayong nilakad ngayon. Ramdam ko rin na hindi maganda ang pakiramdam ko. Pumunta ako at maliligo muna. Lucy, anong nangyari? Wala, okay lang. Lucy, punta ka dito. Ginang. Malalamig na ang panahon. Mag-ingat kang magdamit ng mainit. Oo. Kailangan nating masanay sa buhay. Buhay na may kasama. Buti na lang at hindi ako nabalo. Ang swerte ko naman. Ang mapanganib na trabahong ito. Kailangan ko nang iwanan. May emergency. Bakit nandito ka na naman? Anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. May balita mula sa presidente. Sabi niya, papatayin si Zuzin mamaya gabi. Gusto niyang ikaw ang magbantay sa kanya. Isang maliit na mamamatay tao lang. Bakit ako pa ang pinili ng presidente? Papatayin ko ba ang inyong presidente? Sige na. Tatapusin ko to ng mabilis. Aagawin ko ang buhay mo. Huwag mong maliitin. Hindi ito madali. Dapat kang maging maingat. Mahal. May pupuntahan ako. Bibili ako ng damit. Huwag kang maghintay sa akin ha. Kailangan ko ring magtrabaho. Mag-ingat ka, ha? Sandali lang. Mag-ingat ka sa pag-alis, ha? Palem. Simula nung 8 taong gulang ako, inampon mo ako. Sinanay mo akong maging isang mamamatay tao. 13 taon na ang nakalipas. 13 taon na, hindi ka pa kailanman kusang nakipag-ugnayan sa akin. Ano ang dahilan ng pagtawag mo ngayon? Naalala ko sinabi mo noon. Basta ikakasal na lang ako, at matatapos na ang misyon. Mabuhay ako ng isang normal na buhay. Hindi ko alam kung tutuparin mo ba ang iyong pangako. Naaalala ko pa rin ang pangako. Dapat mong tandaan na ang buhay ay mahirap. Sana'y maging maayos ang lahat. Mamaya, ikaw sa sasakyan. Hayaan mong ibang tao ang bumaba.
Poprotektahan kita. Sige.